Natukoy na ang host ay kwalipikado para sa sistema, aktibasyon ng sistema. Anong tunog ng sistema? Binabati kita host. Nakatrigger ka ng sistema. Simulan ang baguhan na misyon. Kailangan mong magtapat ng feelings kay Suyu sa loob ng 30 segundo. Kapag nagtagumpay, makakatanggap ka ng baguhan na premyo. Kapag nabigo, ang host ay mamamatay kaagad. Simulan ang countdown, 30, 20. Ano to? Baguhan na misyon. Seryoso ba itong sistema? Bakit kapag nabigo, mamamatay ako? 20, 19. Mamamatay na ako. Paano ako magtapat ng ganito? Kapag nireject ako, grabe ang kahihiyan. Sistema, huwag mo akong lokohin. Pwede bang pagkatapos ng klase? 10, 9. Wala nang oras, sige na. Classmate Linran, may nararamdaman ka bang hindi maganda sa katawan mo? Okay lang ako, may urgent lang ako. Classmate Suyu, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Grabe. Na confessi Linran, kai Suyue PA. Si Suyu ang ice queen ng class namin. Ni hindi nga kayo nag-usap dati. Anong balak ni Linran? May drama na naman. Baka tumakbo na lang si Suyu. Naku, kapag nireject niya, successful ba o failed ang misyon? Natukoy na ang host ay nakumpleto ang baguhan na misyon, pagbibigay ng premyo. Buti na lang, safe na ako. Pero, si Suyu naman, Ano-ano bang nagustuhan mo sa akin? gusto ko kasi maputi ang legs mo at malaki ang dibdib mo. Maganda rin ang katawan mo. Ang direct naman ng confession. Nabaliw na ba si Linran? Suyue. Kaya MOBA, 2? Mukhang galit na si Suyu. Mukhang may gulo na naman. Ito na naman tayo. May drama na naman. Ako. Nangako ako sa iyo. Ano? Nanggako? Si Suyu ay nangako. Si Linran ay talagang nakakagulat. Nangako talaga si Suyu. Nangako siya. Akala ko tatanggi siya, ito ay gawain ng sistema. Natapos talaga, ano na ang gagawin ko ngayon? Ginawa ko lang ito para matapos ang gawain. Estudyanteng Linran, ginulo mo ang class. Sumama ka sa akin sa opisina. Sige po, guro. Kanina ay nagtapat siya sa akin. Seryoso ba siya? Ano ang dapat kong gawin? Natapos ng host ang baguhan na gawain, gantimpala ay 50,000 piso. 50,000. Ang galing ng sistema. Trigger ang sistema ng gawain dalawa. Kailangan ng host sa loob ng 30 segundo. At si Suyu ay kailangan magkaroon ng unang halik. Kung magtagumpay ay may gantimpala. Kung mabigo ay mamamatay ang host. Simulan ang countdown. Huwag mo akong lokohin, sistema. Kakapagtapat ko lang sa kanya. Ngayon pa kailangan mong maghalik kami. Linran, ano ba ang ginagawa mo? Countdown 25. Hindi naman, gusto ba akong patayin ng sistema na ito? Guro, may emergency ako, babalik ako mamaya. Hala. Suyu, Linran, ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka hingal na hingal? May nangyari ba? ako. Sige na, wala na akong oras para magpaliwanag, sasabihin ko sa'yo mamaya. Linran, ikaf. Hindi ba ako nagkakamali? Hinalikan niya si Suyu. Ang galing mo, Linran. Nabaliw na ba si Linran? Si Suyue ay isang babaeng may mataas na pagtingin sa sarili. Ngayon, talagang nagulo na. Hinalikan niya ako. Ano ang gagawin ko? Gusto ko ang iyong maputing binti at malaking dibdib. Ang ganda rin ng iyong katawan. Kanina ay sinabi niyang gusto niya ako, ngayon ay bigla niya akong hinalikan. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Bakit? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hintayin mo akong bumalik. Guro, may emergency kanina, okay na ako ngayon. Ano ba itong bata na ito? Bakit bigla-bigla? Ziga na. Sumulat ng paliwanag, ibigay mo sa akin bukas. Sige, guro. Tapos na ang misyon, ligtas ang buhay. Paano na si Suyu? Nakakaloka. Hindi naman siguro niya ako papatayin. Natapos ng host ang baguhan na misyon, gantimpala, isang Ferrari sports car. Ang galing ng system. Binabati kita host. Na-trigger mo ang system. Simulan na ang baguhan na misyon 3. Hayaan mo muna akong mag-drive nito. Ang bilis mo naman. Ito na ang pangatlong misyon. Host, pumunta ka sa school broadcasting room sa loob ng 30 segundo. Mag-confess ka kay Suyu sa harap ng buong paaralan. Kantahan mo si Suyu ng love song, Mission Pass. Makukuha mo ang gantimpala. Kapag nabigo, mamamatay ka agad. Simula na ang countdown. System, huwag mo akong lokohin. Bigyan mo ako ng oras. Nasaan ang school broadcasting room? 1514. Gaguhin ako ng bulok na system na to. Guro, nasaan ang school broadcasting room?
Excuse me, classmate. Kamusta kayong lahat? Ako si Linran at ngayon, may sasabihin ako sa isang tao. Suyu, alam kong nagugulat ka pa sa nangyari kanina. Pero gusto kong sabihin sa'yo. Seryoso ako. Gusto ko ang boses mo. Gusto ko ang ngiti mo. Gusto ko ang lahat sa'yo. Nag-confess siya sa radyo. Biglaan naman. Tanungin mo. Gaano kalalim ang pagmamahal ko? Gaano karami ang pagmamahal ko? Tunay ang puso ko. Ang buwan ang saksi. Grabe, nag-confess si Linran sa radyo. At kumanta pa ng love song. Ngayon, alam na ng buong paaralan na gusto ni Linran si Suyu. May rocket ba sa puwet ni Linran? Ilang minuto lang, ang dami nang nangyari. Si Linran talaga, hindi man lang binigyan ng oras si Suyu para mag-react. Itong si Linran, naglakas loob mag-confess sa harap ng buong paaralan. Tiyak na hindi ka sasagutin ni Suyu. Dapat ba akong magalit? Ano ang gagawin ko? Tanggapin ko ba siya o huwag? Natapos ng host ang baguhan na misyon, gantimpala, isang riverside villa. Punta ako. Kotse at bahay ang regalo. Ang galing talaga ng system na to. Classmate, salamat sa tubig mo ha. Congratulations host, na trigger ang system. Simulan ang baguhan task 4. System, di pa nga ako nakakainom ng tubig. Bigyan mo na naman ako ng task. Gusto mo ba akong patayin? Host, within 60 seconds. Dalhin si Suyu sa joyride. Kapag nag-fail ang task, host ay mamamatay. Countdown starts now. 60. 59. Nasaan si Suyu? Nasaan si Suyu? Anong nangyayari kay Linran ngayon? Una broadcast confession, tapos love song pa. Alam na ng buong school, ang A naman. Akala Montag kung sino, o onga. Manyakis talaga, sabi PA gusto da Lex Montag. Gusto da Bubs Montag, Kadiri. Akala Montag PA naman mabait, bastos pala. Si Linran, walang pera, wala man lang magandang sapatos. Tapos mako-confess kay Suyu, si Suyu pa, campus crush. Tama. Suyu, dapat magingat ka. Huwag kang magpapaloko sa mahirap na tulad ni Linran. Wala nga sigurong pambili ng pagkain sa'yo. Huwag ninyo siyang husgahan, hindi naman siya ganito dati. Suyu, pinagtatanggol mo pa siya. Kanina pa siya nagko-confess sa buong school. Baka naman may gusto ka rin sa kanya? Alam ko, iba siya ngayon. Pero dati, hindi naman siya ganito. Siya ay talagang matulungin at mabait. Pero ngayon lang, baka may nangyari sa kanya. Anong nangyari? Mukhang totoong ugali niya to. Tama. Mahirap na nga, walang hiya pa, nakakainis. Si Linran, naglakas loob ang mag-confess. Kung ako yan, zinampal ka una yan. May dahilan siya sigurado. Suyu samahan mo ako. Linran, ano nang nangyari? Linran, anong ginagawa mo? Linran, pitawan Montag si Suyu. Akala Montag kung sino ka? Wala na tayong oras, halika na. Ano ba nang nangyari sa kanya? Bakit ka nagmamadali? 20. 19. Bilis, mas mabilis pa. Suyu, sumakay ka na. Ito, coach mo. Sumakay ka muna, ipapaliwanag ko mamaya. Ferrari yan. Si Linran nagmamaneho. Hindi pwede. Ni hindi makabili ng magandang sapatos. Paano siya nagkakotse na ganito kaganda? Baka mayaman pala siya na hindi natin alam. Sana hindi ko sinabi yung mga sinabi ko kanina. Ang swerte ni Su Igrekwa. Hindi lang kaya pa sinas kanya. Nagdadrift pa na magarang kotse para sa kanya. Bakit si Suyu? Maganda lang naman siya. Hindi. Sumakay si Suyu sa kotse ni Linran. Saan niya nakuha yung kotse? Bakit sumama si Suyu? Talagang sa iyo itong kotse. Sa akin. Pero ang kuripot mo dati. Suyu, may mga bagay na ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Umalis muna tayo dito. Hindi ko hahayaang agad-agad mo makuha si Suyu. Ang pogi talaga ni Linran. Sana ako na lang si Suip Sionwe. Ano ba naman yan? Swertihan lang naman si Suyu. Hindi mo ba narinig sinabi ni Linran? Gusto niya ang binti at dibdib niya. Baka.
Pagsawa na siya, iwan din niya. Ganong talaga. Tulad ni Linran na mayaman pala, may iwan din niya siya. Linran, saan tayo pupunta? Natapos ang misyon, 60% ng Mido Group ang premyo. Nido Group. Bilyon-bilyon ang halaga nun. Grabe ang sistema na ito. Binabati kita sa pag-activate ng sistema. Simulan ang bagong misyon 5. Naku po, meron pa. Patay na ako nito. Sa loob ng 70 segundo, dalhin ang campus beauty na si Suyu. SA Imperial Hotel para mag-check-in. Kapag nabigo, mamamatay ka. Simula na ang countdown, 70. Kakasakay lang ni Suyu para mag-joyride. Tapos dadalhin ko na agad sa hotel. Sobra naman. Walang katarantaduhan ito. 80, 79. Linran, saan tayo pupunta ngayon? Mag-check-in tayo. Ha? Linran, nabibiro ka ba? Natatakot ako. Suyu, naniniwala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Bakit parang manyak ang dating ko ngayon? Sige na nga. Isang kwarto, bilisan mo. Sige, pakita ng IE. Bilis-bilis, tapos ka na ba? Sige sir, sandali lang. Sir, ito ang room kinyo. Bilis, tara na. Ang mga kabataan ngayon, ang ingay. Ako. Ikaw. Linran, Huwag kang mag-alala. Talagang wala akong gagawin sa'yo. Ang daming nangyari ngayong araw. Nadala ko pa si Suyu para mag-check-in. Grabe naman to. Suyu, pasensya na. Naipit ka pa. okay lang. Naniniwala ako sa iyo. Salamat. Linran, okay ka lang ba? Ako okay lang ako. May mga bagay lang ngayon. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Okay lang. Maghihintay ako. Putang inang sistema to, nakakamatay talaga. Kung sakali, pipilitin ako ng sistema na gawin kay Suyu. Paano kung matapos ko, edi naging manyak na ako? Task completed. Reward, enhanced physique. Parang mas malakas na ako, hindi na masyadong pagod. Sistema, buti naman nagpakabait ka. Congratulations. Newbie Task 6 unlocked. Hala, meron pa. Sira ulo talaga tong sistema na to. Sira na to. Ayoko na ng matas. Sistema, pakiusap, igilan mo na ako. Within 90 seconds, itulak si Suyue. Success. Reward. Fail. Instant death. Host will die immediately. Countdown, 90. Ang sistema na ito ay parang walang puso. Sinabi ko na kay Suyo na hindi ko siya sasaktan. Kung itutulak ko siya ngayon, hindi ba? 80. Kung itutulak ko siya, labag sa aking konsensya. Mawawala ang kanyang tiwala sa akin. Kung hindi ko siya itutulak, mamamatay ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko ito magagawa. Suyo ay lubos na nagtitiwala sa akin, hindi ko siya dapat saktan. Pero kung hindi ko ito gagawin, mamamatay ako. Okay ka lang ba? Ano na nangyayari sa'yo? Ang pangit ng itsura mo. Ako. Okay lang ako. Ang dami mong pawis. Masama ba ang pakiramdam mo? Talagang okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Linran, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Suyo, bakit ang bait mo sa akin? Hindi ako karapat-dapat sa iyong tiwala. Sechzig, 59, 58. Kaunti na lang ang oras, ano ang gagawin ko? Mamamatay na ako. Linran, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Nag-aalala talaga ako sa itsura mo. Suyo, ako. Hindi. 3029. Marami pa akong hindi nagagawa, hindi pwedeng matapos na lang ito. Linran, okay ka lang ba? Nag-aalala talaga ako sa itsura mo. Pasensya na, wala akong choice. Hindi ako pwedeng mamatay. May misyon pa akong hindi natatapos. At mga pangako na hindi ko natutupad. Linran, ano ang gagawin mo? Gagawan ba talaga ako ni Linran ng masama? Sabi niya hindi niya ako sasaktan, pero baka niloloko lang niya ako. Hindi ko ito magagawa. Hindi ko siya pwedeng saktan. Ang laki ng tiwala niya sa akin, paano ko siya gagawa ng masama? Ang tiwala niya sa akin. 109. Huwag. Hindi ko ito magagawa. Hindi ako pwedeng maging ganoon. Suyu. Pasensya na.
Ako hindi ko dapat ginawa ito sa'yo. Linran, ano nang nangyari sa'yo? Kanina, Pasensya na. Baka mamamatay na ako. Linran, ano ba talagang nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Bago mamatay. Masaya na rin ako na nakita kong nagmamalasakit si Suyu sa akin. Okay lang kung mamatay. Handa na ako. Sistema. Binabati kita, host. Na-trigger mo ang hidden skill. Reward, pagtaas ng iyong IQ. Bigla kong naramdaman na parang mas malinaw na ang utak ko. At mas mabilis na ang pag-isip ko. Hindi ako namatay. Sabi mo mamamatay ako kapag nag-fail ang mission. Dati kasi masyado kang mahina, kaya naisip kong gawin ito. Para pilitin kang gawin ang mga bagay na gusto mo, pero takot kang gawin. Kailan ko naisip na mag-check-in sa hotel kasama si Suyu. Pero, hindi ko inaasahan na sa tulong ng sistema, kami ni Suyu, ay naging magkasintahan talaga. Minsan, ang pagiging matapang ang pinakamahalagang hakbang. At sa loob lang ng kalahating araw, nasa hotel na kami. Sistema, ang galing mo talaga. Ako'y lubos na humahanga sa'yo. Suyu, huwag ka nang umiyak. Okay na ako. Sa tingin mo ba nakakatuwa ang pagluloko sa akin? Lumayo ka sa akin. Pasensya na. Sistema, siguradong iisipin ni Suyu na sinungaling ako. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Binabati kita, host. Na-trigger mo ang sistema. Mayroon kang ilang minuto para pasayahin si Suyu at hindi na siya magalit. Kapag natapos mo ang mission, makakakuha ka ng malaking cash reward. Pinapahanap kita ng paraan, tapos ibinalik mo pa sa akin ang problema. Pero, ngayon, kahit mayroon akong mamahaling kotse at bahay, at 60% na share sa Mido Company, pero wala akong masyadong cash sa kamay. Base sa nakaraan ng sistema, malamang malaki rin ang ibibigay na cash reward. Suyu nagbibiro lang ako kanina. Linran, ganyan ka magbiro. Akala ko iba ka sa iba, pero hindi pala. Gusto mo rin palang manloko ng iba. Kaya, yung mga sinabi mo dati, puro kasinungalingan lang. Hindi magagalit si Suyu. Host, 1 minuto at 46 segundo na lang ang natitira. Friendly reminder. Napakalaki ng cash reward na ito. Suyu, aminado ako, nilinlang kita kanina. Pero gusto ko lang malaman. Kung nagmamahal ka pa rin ba sa akin? Kung mamatay talaga ako, ano ang gagawin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag ka nang magalit. Sige na. Linran, baka nakalimutan mo na. Ang mga nangyari noong bata tayo, pero naalala ko pa rin. May isang maliit na batang lalaki na nagtanggol sa akin at nangako na hindi niya hahayaang may umapi sa akin. Parang hindi naman siya masyadong nagalit. Suyu, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita lolokohin kailanman. Binabati kita sa pagtapos ng mga takdang gawain. Nakatanggap ng 88.8 bilyong cash reward. Na-transfer na sa iyong bank account. Nako, Linran, Ano nangyari? okay lang ako. Wala nang haga, kaya Linran. kung normal lang ang sitwasyon, hindi siguro siya magsasabi ng feeling sa akin. Linran, tandaan mo ang sinabi mo. Hindi mo ako dapat ikinukubli ng kahit ano. Sinisiguro ko. Mula ngayon, wala na akong itatago sa'yo. Maliban na lang sa sistema. Pwede bang hilingin ko sa iyo ang isang bagay? Ano yon? Bago tayo magpakasal ng opisyal. Ikaw, huwag kang magpakaloko-loko. Palaging konserbatibo si Suyu kaya normal lang ang hiling niya. Matagal ko nang gusto si Suyu. Buti na lang at sa tulong ng sistema, nagkatuluyan din tayo. Siyempre, hindi dapat tayo magmadali at gusto kong makasama si Suyu habang buhay. Ang dahilan kung bakit ako nagpakaloko kanina dahil pinilit ako ng sistema. Suyu, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap kapag ayaw mong gawin ang isang bagay, hindi kita pipilitin. Si Suyu ang unang humalik sa akin. Ito ay gantimpala. Parang naabot ko na ang rurok ng aking buhay. May reward mula sa sistema at reward pa mula kay Suyu. Suyu, maaga pa lang pero late na tayo sa paralan. Siguro sarado na rin yun. Ngayon, dito na lang tayo magpahinga. Pangako ko, wala akong gagawin sa'yo. Ako na sa sofa. Mukhang nag-overthink ako. Pero, Linran,
Kung ikaw na lang sa kama, Ako? Pwede ba talaga? kung ayaw mo, di wag. Siyempre gusto ko. Sino ba naman gustong matulog sa sofa? Suyue, halika na. Huwag kang mag-alala. Tahimik ako matulog. Maghilamos muna ako. Pagkatapos mong maghilamos, yakapin kita para makatulog. Pwede naman siguro yon, di ba? Naku, sa ganitong importanteng moment pa may istorbo. Hoy, Lin, maaari mong sagutin ang telepono. sino to? Ako ay Yafai, Vice President ng Mido Company. Anong problema? May Emergency SA Company. Ikaw ang major shareholder. Kailangan mong pumunta. Bukas na lang kaya? Lin, lahat ay naghihintay sa opisina. Congratulations, host. May special mission ka. Within 30 minutes, resolbahin ang problema ng Miduo Company. At bumalik ka agad sa kama ni Suyu. Start na ang countdown. Naman, system, gaano ka ba kadesperado? Hindi mo ba ako mapapahinga kahit sandali? Pupunta na ako. Suyu. May asikasuhin ako. Lalabas muna ako. Ang late na. Bukas na lang kaya? Ang late na Wala akong magagawa. Emergency sa company. Pero huwag kang mag-alala. Kung walang problema, babalik ako kaagad. Maaga ka matulog. Company. Kailan pa siya nag-start mag-old? Ang late na pupunta pa sa office. Ang sipag niya talaga. Alam kong magaling siya. Laging talaga si Lin ay pawang. Ang huli na nito, nag-abala pa ako sa inyo. Ano ba talaga yung hindi masasabi sa telepono na kailangan kong pumunta sa opisina? Presidente Lin, sabay na tayong maglakad habang nag-uusap. So ang ibig niyang sabihin, ang pondo ng Miduo Company ngayon ay lubusan ng naipid. Opo, Presidente Lin ngayon, ang mga mataas na opisyal ng kumpanya ay nahihirapan. Nagmungkahi si Presidente yun na humiram sa bangko. Pero kayo po ang legal na kinatawan ng kumpanya. So sa huli, wala na kayong pera. At ako ang kailangang manghiram. Presidente Lin, kayo po ang may-ari ng kumpanya. Kung hindi kayo kikita ng pera, sino pa ang gagawa noon? Sino ito? Presidente Lin, bago pa lang po kayo sa kumpanya, kaya baka hindi nyo pakilala. Ito po ang ating Financial Director SA Miduo, si Yang Chenggang. Ah, Financial Director pala. Tanggal ka na. Ano? Anong sinabi mo? Isang Financial Director lang, akala mo kung sino ka na. Para kang may-ari ng kumpanya. Ano na problema? Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Presidente Lin, si Director Yang ay matagal na sa kumpanya. Bold ka tatanggalin mo ako? Director Yang, hindi po ganoon ang ibig sabihin ni Presidente Lin. Presidente Lin, Director Yang. Vice President Yang, ang dahilan kung bakit ako tinawag dito ay para solusyonan ang problema. Hindi para gumawa ng bagong problema. Bilang Financial Director ng kumpanya, sa halip na solusyonan ang problema ng grupo, ipinasa mo pa ang sisi sa may-ari. Ang ganitong tao. Ano nang silbi niya sa kumpanya? Para kumain na lang. Ikaf. Ano? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Yang, huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay mayabang ka na. Kung magkakaroon ng problema sa operasyon ng kumpanya, ang 60% mong shares ay biglang mawawalan ng halaga. At kung walang ako sa panahon ng kahirapan ng kumpanya, paano mo ito sosolusyonan? Kaya pala ang yabang niyang mayabang pala dahil sa talino. Pero kung isipin mong matatakot ako, masyado kang naive. Ayoko talaga sa mga nagbabanta sa akin. Bilang pinakamalaking shareholder at may-ari ng Miduo Company,
Ang karapatang magtanggal ng isang direktor. Meron ako yon, di ba? Sige, magyabang ka. Kung hindi ka makakakuha ng pera, kahit lumuhod ka sa harap ko, Director Yang. Sige na. Kakasakay ko lang sa asawa ko, tapos isang tawag nyo. Dinala nyo ako rito. Ako nga hindi galit, kayo pa. Nagtatampo. Boss Lin, nagpadalos-dalos ka kanina. Ang pundo ng kumpanya natin. Dating hawak ni Director Yang. Ngayong umalis siya. Magkano ang kulang? Boss Lin, ano po ang sinabi ninyo? Tinatanong ko, magkano pa ang kulang? Sa ngayon, may kulang pa na 6 na bilyon. Pero pagkatapos ng 3 araw, babalik ang pundo ng kumpanya. 6 na bilyon lang. Akala ko malaking bagay. Nagpadala ako ng 10 bilyon sa kumpanya. Sa susunod, sabihin nyo na lang sa akin sa telepono. Hindi na kailangang puntahan pa ako. Kasama ko pa ang asawa ko, tapos tinawag nyo ako. Nakakainis talaga. Boss Lin, kayo po. Na pala. Yang Chengdong, di ba? Paalisin nyo na agad siya. Ayokong makita siya ulit sa Miduo. Naiintindihan ka po, Boss Lin. Tapos na ba ito? Ang lakas talaga ni Boss Lin. Kaya pala sa ganito lang na panahon, na-acquire niya ang Miduo Group. System. Ang iba kapag nakakuha ng kumpanya, kumikita. Bakit ako pa ang naglalabas ng pera? Bahala na, pera naman ng system ito. Congratulations sa pagtapos ng mission. Reward mo ay 60% shares in Victoria Investment Fund. Yung kilalang financial capital group. Na may market value na 10 bilyon. Tapos na ang transfer ng shares. Nakumpleto mo na ang PAC, Control SA Victoria Fund. Ang ganda ng kotse na ito. Kung may boyfriend akong ganito. Ang saya siguro. Tignan mo naman ang itsura mo. Yang nasa passenger seat. Ang campus crush namin na si Suyu. Akala ka o matino zisuyua. Pero gold pala ang gusto. Mukhang inggit ka lang. Pa sa akin, sina Linran at Suyu. Ay talagang meant to be. Ang cute nilang meant to be. Si Linran, swerte lang talaga. Kumita lang ng konti. Kung magaling ka, magdala ka rin ng Ferrari. Yung tulad ni Linran na kumita lang ng konti. Gastos agad, siguradong hindi magtatagumpay. Kapag nakita ni Suyu ang totoo niyang ugali. Siguradong iwan siya. Tulad ko lang ang karapat-dapat kay Suyu. Akala ko ako na ang pinakawalang hiya. May mas walang hiya pa pala. Ikaw ang dapat tumingin sa salamin. Mukha kang palaka, tapos manliligaw pa sa campus beauty. Hindi, ikaf. Linran, hintayin Montag ako. Hindi ko hahayaang maging kayo ni Suyu. Kakaiba, bakit walang na-trigger na task? Linran, Lanan, pwede mo ba akong samahan bukas umuwi? Congratulations host, na-trigger ang system task. Samahan si Suyu umuwi. Pagkatapos ng system task, makakakuha ng random reward. eto na. Siyempre pwede, pero ang bilis naman. Makikilala ko na ba ang magulang mo? Anong sinasabi mo? Wala sa bahay si tatay ngayon. Kaya kita isinasama. Xiao Yue. Natapos mo na ba ang homework mo? Bakit ka lumabas? Tara na, umuwi na tayo. Sa alaala ko, strict ang tatay ni Suyu. Hindi ko lang alam kung ano ang nanay niya. Ano ang tao? Linran, huwag kang mag-alala, mabait ang nanay ko. Pagkatapos ng klase, bibili ako ng regalo sa mall. Huwag na. Hindi pwedeng ganun, first time kong makikilala ang biyenan. Hindi pwedeng walang dala. CJ, Si Linran talaga. Pera lang ang alam kay Suyu. Tingnan natin kung hanggang kailan ang pera mo. Linran, alam kong kumikita ka na ngayon. Pero hindi mo naman pwedeng gastusin ng basta-basta. Ang mga binili mo, libo-libo ang halaga. Para sa future biyenan ko, hindi yan basta-bastang gastos. Kahit ilang libo o milyon man. Hindi ako kikibit. Puro ka biro. Ang yaman pala ni Linran. Libre lang bumili ng regalo na libo-libo ang halaga. Baka nagpapanggap lang siyang mahirap dati. Talagang mayaman pala siya. Hindi pwede, kailangan baguhin ang plano.
Aha, Si Aoyu, dito ka pala nakatira. Linran, hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Alam ko lang na may kaya ang pamilya ni Suyu. Pero hindi ko inakalang ganito kayaman. Bahay pa lang sa subdivision na ito. Kahit hindi kasing ganda ng aking villa sa tabi ng ilog. Ay pangarap na lang ng karamihan. Buti na lang may sistema ako ngayon. Kung hindi ako karapat dapat kay Suyu. Pupunta muna ako sa parking. CJ, Tara na, pasok na tayo. Huwag natin patagalin si tita. Ma, dumating na kami. Nandiyan na ang aking mahal na anak. Ikaw siguro si Xiaolin? Ang bait mo naman, hindi mo na kailangang magdala ng maraming bagay. Bakit ka pa nagdala ng maraming regalo? Dapat lang, hindi pwedeng walang dala sa unang pagkikita. Ang mamahal ng mga ito. Xiaoyu, Nag-aral pa si Xiaolin. bakit Montag pinabili ng ganito kamahal? Tita, huwag po kayong magalit kay Xiaoyu. Ako po ang may gustong bumili. Mabait naman pala itong bata. Ipinagtatanggol pa ang kanyang nobya. Samahan mo muna si Xiaolin sa sala. May 2 pang ulam, tapos na tayo kakain. Wala ba si tatay ngayon? May inuman siya, tayo lang 3. Tara, upo muna tayo. Presidente Su, nag-alala pa rin kayo sa proyekto sa Linway? La o Dong? Alam mo naman ang pundo ng ating sugru. Gaano ba kalaki? Pero, kapag natapos natin ang proyektong ito sa Linway, kikita tayo ng hindi bababa sa 10 bilyon. Ayoko talagang sumuko. Pero ang cash flow ng kumpanya, nakatali na sa mga nakaraang proyekto, utang sa bangko, hindi na rin makakautang pa. Gusto naming makuha ang ilang proyekto sa labas ng gubat. Kailangan natin kumuha ng pundo sa ibang lugar. Pero yon ay 1 bilyon. Sino ang magpapautang ng walang kapalit sa sugroup ng 1 bilyon? Presidente Su, ang sinabi ko sa iyo dati. Presidente Su, ang batang lalaki ng pamilya Fang, parang interesado sa iyong anak na babae. Gusto rin ng batang lalaki ng Fang na maging malapit sa sugroup. La o Dong, hindi ko kontrolado ang mga bagay tungkol sa aking anak na babae. Hindi ko siya pipilitin sa isang pag-asawa. La o Dong, sinabi ko na sa iyo dati, hindi ko pipilitin ang aking anak na babae na makisama sa hindi niya gusto at hindi ko gagawin ang anumang bagay tungkol sa arranged marriage. Oo. Alam kong mahal mo ang iyong anak na babae. Pero, sa kasalukuyan, hindi ba? Ang sugroup, wala na bang ibang paan? La o Dong, iaranye mo ang pagkikita sa pamilya Fang. Sige, gagawin ka o agad. Binabati kita, host. Tapos na ang misyon. Narito na. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 5 piraso na malakas na pill para sa katawan. Malakas na pill para sa katawan. Ano ang gagawin ko doon? Sistema, mas mabuti pa bigyan mo ako ng pera, mas praktikal. Xiaoyu, kain na. Nanay, Halika. Xiaolin, halika. Salamat, tita. nanay, si Linran ay hindi baboy, kaya niyang kumuha ng pagkain. Hindi mo kailangan. Dahan-dahan lang sa pagkain, walang nag-aagawan. Kasi masarap ang luto ni tita. Mas magaling magsalita si Xiaolin. Nga pala. Narinig ko kay Xiaoyu, kakasimula pa lang ninyong 2. Narito na ang pagtatanong ng magulang. Nanay, hindi ba pwedeng pagkatapos kumain na lang? Nagtatanong lang ako, ano ba? Alam mong ipinagtatanggol mo ang iyong boyfriend. Tita, bagaman kakasimula pa lang namin ni Suyu. Matagal na talaga kaming magkakilala. Magkaklase na kami noong elementarya. Kaya naaalala ni Linran ang mga nakaraan. Tita, di ako nahihiya sabihin. Noong high school pa lang ako, secret na in love na ako kay Suyu. Pero noong panahong iyon, mahirap lang ang pamilya namin. Wala rin akong lakas ng loob para sabihin sa kanya. Kaya nagsikap ako ng husto.
Sinundan ko ang mga yakap ni Suyu. Hanggang sa nakapasok kami sa isang universidad. Kaya nga. Dahil sa akin kaya. Xiaolin, yung sasakyan na dinala mo kanina. Iyon ba ay sa'yo? Mukhang maayos na ang kalagayan mo ngayon. Ma, bakit mo naman tinatanong yan? Ganito kasi, Xiaolin. Ako, bilang nanay, Di ako masyadong tradisyonal. S.A. Amin. Di kailangang magkatulad ang estado sa buhay. Pero ang pinakamahalaga, si Xiaoyu. Dapat masaya at comfortable. Ang sapat na kita ay pangunahing pangangailangan. Kaya't marami akong tanong, huwag mo sanang magalit. Ganyan talaga ang pagmamahal ng magulang. Ang nanay ni Suyu, hindi nahanap ang katayuan sa buhay. Mas mabuti pa sa 80% ng mga magulang. Tita, huwag kayong mag-alala. Maayos ang trabaho ko ngayon. Kahit ano pa ang gusto ni Suyu, kaya kong bilhin. Pero syempre, ang pinakamahalaga, ituturing ko siyang kayamanan. Salamat sa mga salita mo. Nakakampante na ako. Tunas na, medyo mahigpit siya kay Xiaoyu. Pero mahal na mahal niya ito. Basta totoo ang pagmamahal mo sa kanya. Naniniwala akong ang tatay niya ay sang-ayon din sa inyong dalawa. Salamat po, tita. Walang anuman. Bumisita ka lang palagi. Sige po, tita. Gagawin ko po yan. Siege, kein na tayo. Kein na. Laosu, sa wakas nakilala na kita. Ang hirap kang ma-schedule, Laodong. Sobra naman, Fang. Ako naman, may hihilingin sa'yo. Nabanggit na sa akin ni Laodong. Ang 10 bilyon. Maliit na bagay lang yan. Usap tayo mamaya. Ipapakilala ko muna sa'yo. Ang anak kong di gaanong maasahan. Su, ito ang anak ko. Ang galing ng itsura, no? Anong itsura ng gwapo? Hindi gwapo. Dapat pasok sa standards mo, Bienan. Tita, late na. Una na ako. Siege, sana madalas ka pang bumisita. Xiaoyu, samahan Montag si Xiaolin. CJ, Balik ka na. Ilan ba na inomemo? Amoy alak ka. Nasaan si Xiaoyu? Sinundo muna niya boyfriend niya. Ano sinabi mo? Boyfriend. Kailan anak ka? Boyfriend si Xiaoyu? Nitong mga nakaraang araw lang. Sinabi ko na sayo. Ikaw nagsabi, sobrang busy ngayon sa company. Kaya dapat ipagpaliban muna ang mga ganito. Inisip ka o. Suriin muna natin si Xiaoyu. Laosu, diresaan na kita. 1 bilyon, walang problema. Pero kailangan. Anak mong babae, dapat takasal sa anak kong si Gutsuan. Laosu, hindi ka na bata. Dapat alam Montag. Walang libre sa mundo. Kung hindi tayo magkakamag-anak, bakit ka bibigyan ng 1 bilyon? Tama ba? Nakita ko si Xiaolin. Maganda ang tingin ko sa kanya. At promising pa. Anong ekspresyon yan? Sabi ng pamilya Fang, solusyon nila ang problema sa pondo. Pero kailangan. Si Xiaoyu dapat ikasal kay Gutsuan. Ano ba sinasabi mo? Paano mo nagawa ang arranged marriage? Alam ka o dati. Laban ka sa ganito. Wala akong magawa. Ang pamilya Su nitong mga taon. Naabot na ang limitasyon. Ang proyektong Linway. Huling pagkakataon na ng pamilya Su. Inisip ka o. Okay naman si Fang. Pwede naman subukan. Mukhang okay naman relasyon niya kay Xiaolin. Kapag sinabi mo sa kanya, magagalit yan. Tigil na. Huwag mo na siyang guluhin. Kamusta performance ko kanina? sakto lang. Kung hindi dahil sa nanay ko. 3 malalaking bowl kanin kinain mo. Baka matakot pa siya. Ginawa ko lang para ipakita masarap luto ni tita. Sige, alam na. Kanina ko nakita dumaan kotse ng tatay ko. Kailangan ko na ring umuwi. Tingnan natin sasabihin ng nanay ko sa kanya. Linya. Su, manguna ka muna sa paggalugad ng impormasyon. Uwi muna ako para magpahinga. Ang daldal mo, sige na, sabihin mo pagdating mo sa bahay. CJ. Dalawang araw na akong nagtatrabaho sa system, hindi pa ako nakakauwi. Para bisitahin si nanay at tatay. Hello, Nay. Xiaoran. Pwede ka bang pumunta sa ospital? Nay, anong nangyari? Si tatay, may nangyari sa kanya. Nay, saan ospital si tatay? Sa People S Hospital.
Dadating ako sa loob ng 10 minuto. Nay, bakit kayo nandito sa hallway? Sabi ng doktor, problema sa puso ni tatay ngayon. Kailangan muna makapag-ipon ng 20,000 para sa operasyon, bago isagawa ang mga pagsusuri at operasyon. Pero hindi naman dapat dito sa hallway. Anong ingay-ingay nyo? Akala nyo ba sa inyo ang ospital? Huwag kayo dito sa hallway. Dapat nga magpasalamat pa kayo at pinapayagan kayo dito. Hindi nyo nga kayang bayaran ang hospitalization. Ano pang gagawin nyo dito? Nay, alam kong hindi kalakihan ang pera natin, pero hindi naman siguro. Hanggang hospitalization at operation fee ay hindi kayang bayaran. Sabi ni tatay, yung ipon natin. Para sa kasal mo at pag-asawa. Kahit mamatay siya, hindi niya gagamitin ang perang iyon. Anong sinasabi mo? Talagang napakabait mong anak. Hinampas Montag ako? Simula nang pumasok ako, wala kang pigil sa pagsasalita. Akala mo ba mabait ako? Tingnan natin kung magagamot ang sakit ni tatay ngayon. Xiaoran, ano ang ginagawa Montag? Desisyon namin ito ni tatay. Huwag kang magalit. Alam kong pinaghirapan ni nanay at tatay ang bawat sentimo. Pero hindi ko inakala na hindi nila gagastusin kahit piso, lahat para sa kasal ko. Nay, huwag kang mag-alala, kumikita na ako ngayon. Magiging maayos si tatay. Inaasahan ko pa kayong dalawa na mag-alaga ng apo ko. Sinong nakakagulo sa ospital namin? Zia, Aba, may lakas ng loob kang makagulo dito? Itapon nyo silang tatlo. Sa labas. Ngayon, sino mang maglakas loob na galawin ang aking mga magulang, ipinapangako ko. Gagawin kong napakahirap ng kanyang kamatayan. talagang nakakatawa ang mga ito. Ni hindi ninyo kayang bayaran ang ospital. Tapos nagbabanta pa kayo tulad ng iba. Gusto kong makita kung paano ninyo kami. Papatayin ng napakahirap. Kuya Kiang, huwag mo silang pansinin. Itapon ninyo sila kaagad. Huwag nang patagalin pa. Nakakaabala lang sila sa ospital. Sige, tumigil na kayong lahat. Dumating na po kayo, Director Chu. Tangang tao ka. Umalis ka sa harap ko. Director, ako po ay... Esensya na po, Boss Lin, nahuli ako. People's Hospital, naalala ko, hindi ba yun sa ilalim? Ng Mido Group. Yaufi, hanapin mo nga. Ang director ng People's Hospital. May nangyari sa tatay ko, kailangan niya ng operasyon. Papunta na ako doon ngayon. Esensya na po, Boss Lin, hindi ko alam na ang tatay ninyo ang nasa ospital namin. Huwag muna natin pag-usapan ito. Ayusin niyo kaagad ang paggamot. Bilis. Xiaoran, ano ang tawag nila sa iyo kanina? Nanay, mayaman na ang anak mo ngayon, marami na ako. Taong nasa ilalim ko. Pagkatapos ng operasyon ni tatay, isasama ko na kayo sa lungsod. Nga pala, may bahay ako sa Linjiang. Doon na kayo titira pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala, Boss Lin, malakas ang loob ng tatay mo. Siguradong magiging maayos siya. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Boss Lin, walang malubhang problema sa kalagayan ng tatay ninyo. Pero, sabihin mo na ang lahat, walang dapat itago kay Boss Lin. May problema sa puso ang tatay ninyo. Matagal na itong sakit niya. Kahit wala namang epekto ngayon, posible na. Bumalik ito anumang oras. May paraan ba para magamot ito ng tuluyan? Hindi problema ang pera. Boss Lin, sa kasalukuyang teknolohiya ng medisina, mahirap gawin iyon. Pero maaari kayong bumili ng mga pampalakas para sa tatay ninyo. Baka makakatulong ito para lumakas ang puso niya at gumaling ang sakit. Pampalakas, regalo ng system, malakas na pampalakas ng katawan. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto, pero siguro okay naman. Tatay, kainin mo ito. Ano ang pakiramdam mo? Ano ba itong pinakain mo sa akin? Ang init-init ng pakiramdam ko pagkatapos. Parang okay na ako. Pwede na akong umalis sa ospital. Huwag muna, magpahinga ka muna rito sa ospital. Kapag sinabi ng doktor na okay ka na, saka ka umalis. Ako at ang iyong ina, paulit-ulit naming sinasabi sa kanya na huwag niyang sasabihin sa iyo, pero sinabi pa rin niya. Tatay, hanggang kailan pa? Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin namin ni nanay? Ang ganda ng mga pasilidad sa kwartong ito. Ang mahal naman siguro nito. Huwag mong isipin ng pera, wala nang iba ang iyong anak ngayon kundi pera. Marami akong pera. Napagkasunduan na namin ni nanay paglabas mo. Isasama ka na namin sa lungsod para doon ka mamuhay. Laolen. May magandang kinabukasan na ang anak natin. Hindi na tayo mahihirapan. Kanina, nakita ko ang mga malalaking negosyante at ang presidente ng ospital. Tinatawag nilang Linzong ang ating anak. Mabuti. Alam kong ang anak ko ang pinakamagaling. Ang strong body pill na ito, hindi pangkaraniwan ng epekto. May 4 pa ako, bibigyan ko si nanay ng isa. At si Suyo ng isa. Para maging malusog din ang kanilang katawan. Ano sinasabi mo?
Hindi pa ako humingi ng pabor sa iyo. Pero ngayon, Tatay, hindi mo ba sinasabi na ayaw mo sa mga taong nag-aayos ng kasal? Bakit ka naging tulad ng mga taong ayaw mo? ako, Alam kong para ito sa Su family. Pero ayokong pakialaman ang Su family. Gusto ko lang makasama. Ang taong mahal ko. naiintindihan ka o. Linran, bakit ka nandito? May dala akong kaunti. Umuwi na ba si Tito? Ayos. Tawagin mo si Tita. Ano ito? Magtiwala ka sa akin. Sige, pasok ka muna. Congratulations host, na-trigger ang task. Tulungan si Su Chanming na makuha ang Linway project. Makukuha ang system reward. Akala ko dati ang system ay nagtitrigger lang ng mga task tungkol kay Suyu eh. Pero ngayon, para lahat ng task na related kay Suyu ay pwedeng matrigger. Pero ano ba ang Linway project? Ito ba ang boyfriend ni Xiaoyu? Parang pamilyar ang itsura. May kailangan ka ba kay Xiaoyu? Sa totoo lang. Kayong pamilya ang hinahanap ko. Ah, Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha ako ng mga health supplements. Para sa kalusugan ni Tito at Tita. health supplements? Galing lang ba yan sa mga ads sa balita? Tapos binili mo? Nagdududa ka ba sa akin? Tito, subok ko na effective. Subukan mo isa. Ako na lang, hindi na. Ang lakas ng amoy ng gamot, parang sa paglangha pa lang. Ang gaan na ng pakiramdam. Baka talagang maganda ito? Napakamahalaga ng gamot na ito. Malaki ang ginastos ko dito, sabi nila nakakatulong ito. Sa pagpapalakas ng ilang kakayahan. Ang bastos naman ng batang to. Hindi ako magpapaloko. Itingnan ko kung talagang ganoon ka-epektibo ang iyong dala. Parang may mainit na dumadaloy sa loob ng katawan ko. Teka, parang kaya ka una ulit? Galing sa system, siguradong dekalidad. Tito Su, may problema ka ba sa proyekto? Sa labas ng gubat. Paano mo nalaman? Huwag mo nang isipin kung paano ko nalaman, baka. Kaya ko tulungan ka. Mula kay Xiaoyu mo nalaman, no? Pero, ang proyektong iyon sa labas ng gubat, malaki ang puhunan na kailangan, kaya, hindi ito para sa isang kabataan. Akala ko bilyon-bilyon ang proyekto. 1 bilyon lang pala. 1 bilyon, agad kong tutulungan si Tito Su. Paano yan posible? Ano ang gusto mo? Pwede kong ibigay ang pera. At wala akong hihingin. Bakit? Dahil si Suyu ang girlfriend ko. At ikaw ang ama ni Suyu, yun lang. Xiaoyu. Alam mo naman ang ugali ng tatay mo. Bakit mo hinayang mag-isa si Xiaolin sa kanya? Paano kung mag-away silang dalawa? Pinapatawag ka ni Linran. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nakalimutan ko to. Papa, Linran, ano to? Dumating kayo. Tuyang health supplements na dala NG Manugang. Ang ganda ng epekto. Isa tayo, kainin natin. Manugang. Ma, tong tatay ko pa ba to? Talagang magaling si Xiaolin. Tita Suyu eh, kung wala nang iba, mauna na ako. Sige. Yuyu, samahan mo na si Xiaolin. Parang may zuma PSIO. Anong sinasabi mo? Subukan Montag. 2BA? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko inakalang ganito kaganda ang epekto ng gamot na to. Pakiramdam ko bata ako ulit ng 20 taon. Sa tingin ko, isang piraso lang nito, bilyon-bilyon ang halaga. ADE. Ibig sabihin, tinatanggap mo na si Xiaolin. Yung proyekto sa labas, naayos na ni Xiaolin para sa akin. Talaga? Yan ay bilyon-bilyong kakulangan sa pondo. Binigyan ako ni Xiaolin ng 20 bilyon. Sabi pa niya, kung kulang, hihingi pa ako sa kanya. Baka hindi mo alam, yung 20 bilyon ay maliit na halaga lang sa bank account ni Xiaolin. Naku po. ADE, yung anak natin? Nagkatsamba ang anak natin.
Kainin mo na, pagkatapos, uwi tayo sa kwarto. Kainin Montag na, tara na. Linran, paano mo nagawa? Sa tingin ko, mabait naman si Tito. Hindi naman katulad ng iniisip mo na nakakatakot. Pero, Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon? Girlfriend mo na ako ngayon. Ano mang problema na hindi mo kayang solusyonan, tutulungan kita. Dahil ako ang iyong pinakamalaki at pinakamainit na kanlungan. Sige, balik na tayo. Balita ko sa school sa Makalawa. May sports fest. sasali ka ba? Sure. Cheer kita. Pakiramdam ko, kaya kong pumatay ng baka sa isang suntok. Anong event kaya ang sasalihan ko sa sports fest? Mga kaklase, sa sports fest na ito, sana lahat kayo ay aktibong sasali. PE officer. Pagkatapos ng klase, isumite ang listahan. Pagkaraan ng klase. Linran, naisip mo na ba kung ano ang ipapatala mo? Wala talaga akong maisip kung ano ang ipapatala ko. Pero parang kahit ano ang ipatala ko, ako pa rin ang magiging number 1. Linran, huwag ka nang magyabang. Aminado ako. May pera ka nga, pero paligsahan sa sports ito. Ang labanan dito ay pisikal na lakas. Si Oyoy, bakit kaya sa ating silid-aralan? May nakakainis na langaw na laging nandito. Nakakainis talaga. Ipinapas ilang misyon. Dapat sumali ang host sa paligsahan. Makakuha ng paghihikayat mula kay Suyu. Ganting pala ang makukuha pagkatapos. Alam ko na. Sinadya kong hindi magpatala, hinihintay ko lang ito. Laoyang, tulungan mo akong magpatala. Sige, anong laro ang sasalihan mo? Lahat. Ano ang sinabi mo? Hindi ko pwede lahat. Pwede naman, pero may ilang laro. Nasabay-sabay ang simula. Sige, ayusin ko ang oras para sa iyo. Pero kahit ganon, mahigit 10 laro pa rin ang kabuuan. Ano ba? Pero pag-usapan muna natin kung lahat ang sasalihan mo. Dapat lahat yon ay sasalihan mo talaga. CJ, Makakaya ba ng katawan mo ang napakaraming laro? syempre naman. Dapat paniwalaan mo ang iyong lalaki. Ang galing mo. Siege. Linran. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makangiti. Linran, kaya mo yan. Linran, hindi ba't balak Montag PRin na magkamit ng pwesto sa paligsahan ng paaralan? May problema ba? Ang lukuluko nitong batang ito. Nakakatuwa naman. Ang paligsahang ito. Sa totoo lang, bagamas sinasabing lahat ng mag-aral ay sasali, para lang talaga ito sa amin ng mga atleta para magtala ng record. At kayong mga ito, kaliwas sa bulaklak, kayo ang mga dahon. Sasapakin namin kayo. Lifey, ipis ka ba? Hindi ka ba mamamatay kung hindi mo ako gagalitin sa isang araw? Ikaf, Ganito na lang. Taya tayo. Kung ako ang magiging number 1 mamaya, kayong dalawa, ay alis ako na ng kalakasan. kung matalo ka, Yung kotse ko, nakita niyo na yun, di ba? Pag natalo ako, sa inyo na yung kotse. seryoso ka, Seryoso ako. ang ganda ng idea mo. Siege. Sasabak kami sa pustahan mo. Talagang tanga itong si Linran. Makikipag-sprint pa sa mga varsity ng school. Mahilig ka magyabang sa school gamit yung sports car mo, di ba? Titingnan ka ulang kung paano ka magyayabang pag wala na yung kotse mo. Dalawang kuya, ako ang nagbigay sa inyo ng chance na to. Pag nakuha natin yung sports car. Wag kang mag-alala, Levi. Hindi ka namin papabayaan. Hintayin Montag lang. Mga kalahok, maghanda. Lahat sa inyong lugar. Naka, jogging pants lang katu, wala man lang spikes. Makikipagkumpetensya pa sa amin, nakakatawa. Mamaya, mararamdaman mo kung ano ang tunay na bilis. CJ, Handa. Ang bilis. Kaya Montag yan. Ang bilis tumakbo ni Linran. Linran, 100 meters SA 9.88 seconds. Paano yung nangyari? Pwede na siya sa national team. talagang iba yung binigay ng system na physical ability. Kung hindi ako nagpigil ng konti, malamang na-break ko na world record. Mukhang kailangan kong mag-ingat mamaya kung hindi. Baka sobrang nakakagulat na. Lin, interesado ka bang sumali sa city team? Pwede rin sa national team. Pwede kitang tulungan. Hindi na po, sir. Hindi ako interesado, salamat. Dalawang classmate. Naalala niyo yung usapan natin, di ba? Kuya,
Hindi naman kayo. Hindi naman kayo nagpatalo kay Linran. Paano siya magpapatlo? 9.88 seconds yun Pinilit mo kaming makipagpustahan sa ganitong halimaw. Ano ba ang plano Montag? Pwede kaya na nagdoping siya? Ako. Aka 10.88 seconds PDPA is doping. Pero 9.88. Ikaw, subukan mo kaya uminom. Linran, Kumusta? Hindi ka niloko ng boyfriend mo, di ba? Linran, ang galing mo talaga. 9.88 sekundos lang. Filipina is a national team. Sana nagparehistro pa ako ng maraming sprint events para sa'yo. Pero baka wala ka ng oras uminom ng tubig kasi. Magsisimula na ang shot put competition. Alis na ako. kaya mo yan. Linran, kuni ho ba ang zodiac sign mo? Ang bilis mo tumakbo. Pero since nagparehistro ka sa shotput, Naghahanap ka ng gulo. Kuya Iya, ikaf na bahala mamaya. Huwag kang mag-alala. Ako ang record holder ng shot put sa school natin. Kahit sino pa ang dumating, walang epekto. Tara. Linran, Sverte Montag talaga. Nakalusot ka sa dalawang atleta. Pero, Kuya Iya, ang hari ng shot put sa school namin. Imposibleng matalo mo siya. Kung gusto mong magpapayat, tumingin ka sa salamin. anong ibig mong sabihin? Nakakadiri yung misi mo. Ako, Sa tingin ko hindi rin ako makakain ng kahit ano. Kuya Jia, di ba? ano yun? Pwede ba tayong magpustahan Anong gusto mong ipusta? tungkol sa shot put? Kung ako ang manalo, suntukin mo siya para sa akin. Kung ako ang matalo, bibilhan kita ng 1-0, 000 packs ng chips. Totoo ba yan? Siyempre, Hindi, Kuya Gia, ako. Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Hawakan Montag. Siyempre naman naniniwala ako. Siege. metro. Estudyanteng dialya. Binasag niya ang sarili niyang personal record. At sinira rin niya ang National College record. Buti na lang. Gaya ng dati, stable ang performance ni Kuya Gia. 19,98 metro, national record. Ang cute. Tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. malakas talaga tong lalaking to. Pero, hindi ko alam kung ano ang epekto ng physical enhancement na binigay ng system sa akin. Ang gaan lang. Parang kayang-kaya kong itapon to. Nang hanggang 40 metro nang walang problema. Ang cute talaga ay cute. Hindi pwede, diretso na lang pababa. Sir, paano kung hindi sinasadya kong matamaan ang kaklase ko? Basta diretso mong ihagis, siguradong hindi matatamaan ang kaklase. Ang lugar natin ay 25 metro. Kahit world champion pa ang pumunta, hindi naman makakapaghagis ng malayo. Huwag kang lalapit. Ang layo na, lagpas na sa 25 metro. Monster kaya ang batang, 2? Kuya Gia. Naalala mo pa ba ang pustahan natin? Paul, huwag kang mag-alala, hindi ako yung tipong hindi tumutupad sa salita. Sa tingin ko, napakahirap na ng araw ni Li Fei ngayon. Pag gumaling siya, siguradong babantayan ko siya para sa'yo. CJ, Linran, bilisan mo, magsisimula na ang high jump competition. alam ko na. Hindi. Ang batang to, lahat ng competition sinubukan niya, parang. Ayaw niyang magbigay ng pagkakataon sa iba. Naku, na-break na naman ang record. Linran, uminom ka ng tubig. Salamat, tara na. Tara, Tabia talaga, tong taong tu? Linran. Hintayin Montag ako. Hindi kita pababayaan. Papatayin kita. Ano NG nangyari SAyo? Buti na lang dumating ka. Yung sinabi ko sa'yo dati, naisip mo na ba? Mukhang naayos ka na naman nung sinasabi mong tao. Dibya? Huwag kang makialam, ang tanong ko, gagawin mo o hindi? Pwede naman. Pero, dagdagan mo ang bayad. Ayokong maging katulad mo.
Siege. Pero dapat mas malupit. Ayoko magkaroon pa ng pagkakataon, yung taong yon. Kahit yung mga matatalinong boss, kaya ko. Lalo na lang, yang isang college student lang. Sige na. I-transfer mo na lang sa account ko. Linran, pagkatapos ngayon, mawawala na sa'yo si Suyu. Linran, ang galing mo ngayon. Na-break mo ang 11 sports record ng school. At nakakuha ka pa ng 11 gintong medalya para sa klase. Ang galing mo talaga, wala ka bang hindi kayang gawin? Sa totoo lang, ang sistema ang magaling. Hindi ako. Pinapapunta ka ng nanay ko sa bahay namin para kumain. Kahapon lang tayo pumunta, di ba? Dahil may nakakontrol sa tatay ko. Kaninang umaga, nung papasok ako sa school, paulit-ulit kang binabanggit ng tatay ko. Maaga siyang gumising kanina. Maagang gumising, baka buong gabi siyang busy. Ano sinasabi mo? Wala. Una na ako, susunduin kita mamaya. CJ, Oy, guwapo. Sino ka? Naku, guwapo. Sino ba naman ang kilala mo sa una? Lahat naman, una ay estranghero, pangalawa ay magkakilala na. Gusto mo ba akong ligawan? Pwede mo sabihin. Wala akong interes sa'yo, may girlfriend ako. Hoy, gwapo, kilalanin Montag naman ako. Interesting. Pero, sa totoo lang, lahat ng lalaki may kalokohan. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapalapit. Tara, ngayon, damihan mo naman ang inumin natin. Tito Su, meron bang magandang balita? Originally, may iba akong plano na proyekto. Ang kabuwang pondo ay 1.5 bilyon, pero may kulang na 1 bilyon. Kaya humiram ako ng pera sa iba, 1 bilyon ang hiniram ko. Pero ngayon, biglang may kumpanya mula sa ibang probinsya. Muntik na nila akong maagawan ng proyekto. Buti na lang nandiyan ka. Dahil sa extra na 1 bilyon mo, nakuha ko ang proyektong ito. Nakuha ko ang proyektong Linway. Salamat talaga kay Xiaolin. Pero Xiaolin, tanong ka ulang. Bata ka pa, pero ang dami mong pera. Huwag mong gagawin ang mga illegal na bagay. Tama. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng pera ko, malinis ang pinangdali niyan. At ngayon, nandito rin si Xiaoyu. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ako ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Miduo Group. May 60% ako ng shares ng Miduo Group. Ano? Midwa Group? Iyon ang pinakamalaking conglomerate sa probinsya natin. Ang market value ay 100 bilyon. Pinakamalaking shareholder ka? So ibig sabihin. Ito ay mga rewards na mula sa system recently. Hindi na pera ang pinag-uusapan kung hindi. Bilyonaryo na sana ako ngayon. Talagang sa kabataan, nagmumula ang mga bayani. Noong kasing edad mo ako. Simula pa lang ako sa negosyo. Huwag po kayong ganyan, Tito Su. Ang akin ay kay Xiaoyu rin. At kayo naman ang ama ni Xiaoyu. Eh di parang akin din ang sa inyo. Haha. Ayos ka ah. Tagay na, halika. Hinay-hinay ka Lin, mamaya. Sisiraan kita. Xiaolin ah. Hindi mo na kailangang ihatid ni Xiaoyu. Huwag na, gabi na. Papatayin ko na lang ng driver mamaya. Siege. Kung ihatid ako ni Xiaoyu, mag-aalala pa ako sa kanya pauwi. Siege, ganon na lang. Hindi na ako magpapakipot, Tito. SA susunod. Ituring mo na lang itong bahay mo. Pumunta ka kahit kailan mo gusto. CJ, Nga pala, Xiaolin, kailan ka BA available? Para sabihin sa mga magulang mo, magkita-kita tayong dalawang pamilya. Para pag-usapan ang kasal ninyo. naku ma, hindi pa kami graduate sa college. Okay lang. Pwede naman kayong magpakasal muna. Tapos pag-graduate na kayo, saka ang kasal. Ano sa tingin mo? Nga tama. tita, susundin ko po kayo. Sasabihin ko na lang. Sa mga magulang ko, sakto nitong mga araw na ito. Plano ko silang dalhin sa isang villa sa Linjiang. Para, mas madali ang pagdalaw-dalaw ng dalawang pamilya. Siege, desidido na. Naku, hindi ko na kayo papansinin. Oy gwapo, ang swerte naman nakita tayo ulit. Ang tagal ko nang naghihintay, syempre swerte. Ano ba? Sino ba nag-utos sa'yo? Anong sinasabi mo, guwapo? Parang hindi ka o maintindihan. Tigil na, pareho tayong matanda. Huwag kang magkunwari. Chen Rulin.
Profesional na patay. Ikaw ba yan? Kailan ako nagkamali? Ang aggressive mo masyado. Tama na, ayaw ko nang makipagdebate sa'yo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Gwapo. Alam mo dapat, sa trabaho namin, hindi kami nagtuturo. 50,000. Ano? Bibigyan kita ng 50,000. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Li Fei. Si Leifei sa klase ninyo ang nag-utos sa akin. Nasaan ang professional ethics mo? Wala na? Eh kasi, pinapunta ako ni Leifei para lokohin ka. 2,000 lang binigay sa akin, tapos ikaw 50,000. Anong ethics pa ang kailangan ko, gwapo? Pwede ba dagdagan mo ng 5,000? Mamaya na ako sumama sa'yo. Tigil na yan. Hindi na kailangan. Ganito na lang. Dagdagan ko pa ng 10,000. Tulungan mo ako. Linran. Mukhang hindi mo rin mapigilan ang iyong ikatlong paa. Tingnan natin ngayon. Kung hindi kayo maghihiwalay ni Suyu. Suyue, lumabas ka muna. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Hindi ba pwedeng dito na lang? Hindi, medyo delikado. Anong delikado? Si Linran ang boyfriend ko. May karapatan siyang malaman ang lahat tungkol sa akin. Suyue, sinabi Montag, Yanha. Kaya sasabihin ko na sa harap ng lahat, Suyu. Kahapon nakita ng kaibigan ko, si Linran at isang babae, nagkakantutan. May litrato PA. Tingnan Montag. Ay, Tutu Ba, tu? Parang hindi naman ganun si Linran ah. Talagang ga. May girlfriend na campus crush. Tapos, makikipag-holding hands pa sa iba. Hindi makatarungan yan, Leifei. Hindi mo ba binabaluktot ang katotohanan? Hindi. Ano ba ang sinasabi ninyo? Ganyan ba ako? Kung wala akong ebidensya. Sasabihin ka o ba yan? Tara, si Linran ba, tu? Ayoko. Si Linran nga. Classmate Linran. Hindi maganda, tu. Alam ng lahat na mayaman pamilya mo. Pero wag kang paiba-iba ng isip. Tama. Hayak, Linran, ngayon, paano ka pa makakapagdahilan? classmate Linran, magsalita ka naman. Wala ka bang paliwanag? Anong paliwanag ang kailangan ko? Mukhang nahuli ka ng gas sa akin. At wala ka ng pakialam, no? Suyu, nakita mo na. Hindi karapat-dapat si Linran. Kung ano ang ginawa niya ngayon, bukas. Tama na. Leifei, ulit-ulit mong ginugulo. Ang relasyon namin ni Linran. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi, Suyue, ako. May mga litrato ako. Si Linran, siya. Lahat ng litratong to ay selfie. Hindi mo ba sinabi? Nagaling sa kaibigan mo to. Eh, yung kaibigan mo, yung babae sa litrato. Hindi, Suyu, pakinggan mo ako. Hindi ko kilala yung babae. Hindi talaga. Talaga? Bakit sabi ng babae? Ikaw ang nag-utos sa kanya na akitin ako. Para magkagulo tayo ni Suyu. Parang mas believable yung kay Linran. Oo nga. Alam naman nating hindi maganda ang reputasyon ni Leifei sa klase. Hindi, huwag kayong magsalita ng walang besehan. Hindi ko talaga kilala to. Hindi ko talaga siya kilala. Leifei, kapag kailangan Montag ako, kilala Montag ako. Pag hindi na, hindi mo na kilala, ganon? Ikap. Ayoko. Ito na mismo yung babae. Malinaw na ang lahat. Pero sabihin ko, ang sama talaga ni Leifei, naghanap pa ng tao. Para lokohin si classmate Linran. Ikap, bakit ka nandito? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Dapat 2,000 ang ibibigay mo sa akin. 1,000 pa lang, nasaan yung isa? Wala pa akong natatanggap na allowance mula sa pamilya ko. Pangbili lang ng bahay at kotse ang alam kong may installment. Ngayon ko lang narinig na may installment din pala. Dumating si Leifei at enrolling para hanapin ako. Nauna ko nang sinabi kay Suyu at sa office ng Diandin. Sinabi ko na rin sa kanila dahil sa mga ginawa mo. Nagdesisyon sila na palayasin ka sa eskwela. Ikaf, ano ang sinabi mo? Linran, bilang kapwa mo kaklase. Hindi mo ako pwedeng ganyanin, Leifei. Kasalanan mo rin naman ito. Toma, sina Linran at Suyue. Tahimik lang, walang ginagalit, ikaw pa ang laging may problema. Tapos ikaw pa ang nanggugulo. Nung naghanap ka ng paan para isisi kay Linran, Bakit hindi mo naisip ito? Hindi, Fir. Hindi ako pwedeng matanggal sa eskwela. kapag natanggal ako, papatayin ako ng mga magulang ko. Linran. Alam ko na ang mali ko,
pakiusap. Patawarin mo na ako ngayon, hindi ko na ulitin. Hindi ko na pakikialaman si Suyu. Binigyan kita ng pagkakataon ng sports fest. Hindi mo iningatan, lalo ka pang nanggulo. Ang taong kahabag-habag ay may kasalanan din. Ang nangyari sa'yo ngayon ay dahil sa sarili mong gawa, Lifey. Kasalanan mo ito, bitawan mo ako. Ayoko. Bitawan mo ako. Hindi, kapag hindi ka pumayag, hindi ako bibitaw. Bitawan mo. Pasensya na. Hindi ba't ito ang ipinangako ko sa'yo dati? Tumayo ka, Yia. Anong balik mo? Ipinangako ko kay Linran na sasaktan kita. Noon, iniisip ko ang sugat mo, pagkatapos mong gumaling. Pero talagang deserve mong masaktan. Halika. Ayoko. Hindi ako pupunta. Nagkamali na ako. Kung wala ng problema, alis na ako. Sige, ipapadala ko na lang sa'yo ang pera. Naniniwala ako SIO. Ang sakit. Ang ganda ba? Bakit hindi ka sumama sa kanila? Sabi nga ng mga kaklase, may magandang. Bakit ka pa maghahanap ng iba? Eh may girlfriend ka ng maganda. Pero parang gusto mo rin naman eh. Wala naman. Tara na, nagsisimula na naman silang magpakita ng pagmamahalan. Binabati kita sa pag-trigger ng gawain. Imbitahan si Suyu na sumama sa ospital para makita ang mga magulang. Kapag pumayag si Suyu, makakatanggap ka ng gantimpala. Mula nang matapos ang palaro hanggang ngayon. Wala pang bagong gawain na ibinigay. Akala ko ba nag-strike na ang system, Suyu? Ngayong gabi, samahan mo ako sa ospital. Uwi na si Ito. Plano kong dalhin sila sa Linjiang Villa. Sige, sasabihin ko muna sa bahay. Magkakasama tayong kakain sa gabi, di ba? Binabati kita sa pagtapos ng gawain. Gantimpala ng system. Isang piraso ng Heart of the Ocean Sapphire. Sa ibang araw na lang, gusto kong bigyan muna ng panahon ang mga magulang ko. Para masanay. Tay, wala pa bang sagot mula sa pamilya Su? Sinasabi ko sa'yo, araw-araw wala kang iniisip kundi cellphone at babae. Wala ka bang ibang importanteng gawain? Tay, dahil naman mayroon tayong pamilya, fang na pinamumunuan mo. Tay. Wede Montag Bank tanungin ulit? Tanong ka ng tanong. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang pamilya Su, matagal nang nakuha ang proyekto sa Linway. Ano? Akala ko ba walang para ang Sugru? Paano nangyari yon? Medyo sobra naman itong si Laosu. Sabi niya pag-isipan niya. Hindi man lang sumagot sa akin, tapos palihim. Kinuha ang proyekto sa Linway, hindi ba halata? Natakot siyang agawin ko? Sobra na sila. Baka naman tayo. Wala kang alam. Kakakuha lang ng pamilya sa proyekto sa Linway. Sikat sila ngayon. Kung lalaban tayo ngayon, hindi ba tayo ang kawawa? Tay. Zuyue. Suyu-suyu, sa tingin ko balang araw, mamamatay ka sa pagitan ng mga hita ng babae. Hindi ako pakikialam sa mga bagay ng mga kabataan, pero narinig ko na may boyfriend si Suyu. Ano? Ano? Anak, sinabi ko nang okay lang ako. Ayaw mo maniwala. Para bang may kulang sa akin? Paang putol ang braso o binti? Hindi ba nakakahiya kay Xiaoyu? Tay, kakalabas mo lang sa ospital bilang anak mo. Kailangan kong mapakita ng pamamahal. Anong pagmamahal? Sa tingin ko wala ka lang magawa, Lin. Handa na ang sasakyan. Tignan Montag, nabala PA natin siya. Siyaw ba naman? Wala na bang sariling gagawin? Si Boss Lin naman, out of concern lang, yun para sa iyo. Lahat kayo, puro kayo depensa es abatang, tu. Tama na tay, uwi na tayo. Anak, ito ba yung bahay na binili mo? Ang ganda naman nito. Kung malaman nila na may bilyon-bilyon pa pala akong pera. At ako ang pinakamalaking shareholder ng Nido Group. Baka mahimatay pa sila. Dahan-dahanin ko na lang siguro. Ang pagsabi sa kanila. Congratulations, litriga mo ang mission. Magpropose ka kay Suyu sa harap ng mga magulang mo. Kapag natapos mo, may reward ang system. System, biglaan naman to ah. Wala pa akong preparasyon, wala ring sing-sing. Paano ako mag-propose? Teka, ang reward pala ng system ay Heart of the Ocean. Baka naman inihanda na nila ito para sa akin. Sige system, ang galing mo talaga. Linran, kaya mo yan. Laban lang. Linran, ano nang ginagawa mo? Wala. Bakit ka nandito? Pinapunta ko si Xiaoyu dito. Bakit hindi mo sinamahan si Xiaoyu? Anong ginagawa mo mag-isa sa kwarto? Anong hawak mo? Patingin ka. Wala.
Ma, huwag. Yan ba yung necklace na binili mo sa auction? Yung Heart of the Ocean na nagkakahalaga ng 1 bilyon? Kaya pala ang ganda. Isang necklace lang, to, ang mahal naman. Tita, yung sinabi ko sa'yo kanina, kapag i-convert sa ating currency, 10 beses pa ang halaga. Anak, bakit may ganito kang? Napakamahal na necklace sa kwarto mo. Et Zaka, bakit mo ito itinatago kanina? Ikaf. Hindi ba't magpropose ka kay Xiaoyue? Ano? Magpropose? Sino hindi magpropose? 4 lang tayo dito sa kwarto. Kung hindi ikaw, edi siya. Anak, talaga bang magpropose ka kay Xiaoyue? Pero, nasira na nanay. Anong nasira ko? Magmakava ka ulit. Dashan, lakat tayo. Para sa anak natin at kay Xiaoyu. Isang pribadong espesyo. Tara, Linran, seryoso ka ba? Na magpapakasal ka sa akin? Suyu. Alam mo ba? Kailan kita unang nagustuhan? Noong unang beses tayong nagkita. Kung tama ang alala ko noon. Ganito ka lang kaliit at ako noon. Talagang duwag sa anumang problema. Takas lang ang alam. Pero hindi ko alam kung bakit nang makita kita. Na inaapi ng iba. Kusa akong sumugod, sayang lang pagkatapos noon. Hindi na kita nakita sa panaginip. Pero buti na lang. Naririnig ng langit ang puso ng bawat isa. Alam niyang hinahanap kita kaya. Elementarya, high school, kahit sa college. Magkaklase pa rin tayo. Siya oy, totoo lang ang pagliligaw ko. Baka biglaan at bastos. Pero buti na lang. Nagkatuluyan din tayo ngayon. Baka kaya na kitang protektahan. Pero hindi pa perpekto. Tulad ng pag-propose. Dapat sing-sing ang dala ko. Pero ako. Kwintas na may brilyante ang dala. Xiaoyu. Pakakasalan mo ba ako? Xiaoyu. Isusuot ko na ang kwintas. Linran, alam mo ba talaga? Noong maliit mong katawan ang humarang para sa akin. Noon, pinangako ko na sa sarili. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Makita ang anak ko kasama ang minamahal. Tagumpay ang proposal. Ang sarat sa pakiramdam. Akala ko hindi ko naabutan ang araw na ito. Ano ba yung sinasabi mong kalokohan? Hindi ba sinabi ng doktor? Yang lumang sakit mo sa puso, hinain mo yung gamot na binigay ng anak mo. Gumaling ka na ng tuluyan. Sa mga susunod na araw, ikaw pa ang mag-alaga ng mga apo ni Xiaoyu. Tama ka. Sa mga susunod na araw, matatapos na ang hirap natin at magiging masaya na ang buhay natin. Fang, ito na yung hinihingi mo. Lahat ng impormasyon tungkol sa taong yun. Linran, Kahit sa lungsod o sa probinsya, parang wala namang. Malaking pamilyang ang apelyido ay Lin. Itong lalaking ito, nagmamaniho ng sira-sirang Ferrari. Akala mo kung sino, nakikipagkumpetensya pa sa akin para sa babae. Fang, gusto mo ba kaming tulungan? Paturuan siya ng leksyon? Sige, bigyan natin siya ng leksyon. Fang, Pwede kang maging kampante. Siguradong hindi na yan lalaki. kay Miss Sue. Panahon na rin siguro. Para bisitahin si Suyu. Suyu, hindi na kailangan bumili ng kahit ano. Alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Wala namang kulang ang mga magulang ko. Kahit ano pa ang sabihin, ngayon ang unang pagkakataon. Na magkikita ang ating dalawang pamilya. Kailangan ko ring bumili ng kaunti. Hindi pwedeng palagi na lang ikaw ang nagdadagdag ng gamit sa bahay namin. Sige, hintayin mo ako sa mall. Pupunta na ako sa'yo. Lumabas ka.
Sino kayo? Wala kang pakialam kung sino kami, narito kami ngayon. Para turuan ka ng leksyon. Huwag kang makialam sa taong hindi mo dapat pakialaman. Hindi kayo galing sa paaralan. Ano bang pakialam Montag? Segish, turuan natin siya ng leksyon. Ngayon pwede mo na bang sabihin? Sino ang nag-utos sa inyo? Ang kipaw na ito mukhang maganda at elegant. Magugustuhan kaya ito ni tita? Servidora. Pakibalot na itong mga kipaw na ito. Siege po, Miss. Sa mga bagay na ito, sapat na siguro. Salamat. Suyu. Tweede Beatayong mag-usap? Ikaw ba? Magpakilala ka. Ako si Fanguksuan. Xiaoyu, may oras ka bang makipagkita? Sa anak ng chairman, ng Fang Group, si Fanguksuan? Pa, ano nang sinasabi mo? Pasensya, hindi kita close. Wala tayong pagsakan. Suyu. Suyu. Fang, darating na ang boyfriend ko. Maging disente ka. Yang boyfriend mong yun, siniasat ka una. Isang may kayang biglaang yaman lang yan. Hindi kanya karapat-dapat, lalong hindi ang su family. Wala kayong patutunguhan. Fang, naisip mo bang baka? Hindi tama ang nalaman mo. Anong ibig mong sabihin? Fang, maging disente ka. Suyu. Anong nakita mo sa kanya? Saan ako nagkulang? Para sa akin, walang sinuman ang makakapantay kay Linran. At, minura mo ang boyfriend ko. Kailangan mo humingi ng tawad sa kanya. Humihingi ako ng tawad? Nagloloko ka ba? Ako ang magiging tagapagmana ng Fang Group. Hihingi ako ng tawad sa kanya? Ang boyfriend ko ay hindi basta-bastang tao. Humingi ka ng tawad at umalis ka na. At kalimutan na natin to kung hindi. Pagdating ng boyfriend ko, hindi na to magiging madali. Suyu. Nabrengvosh ka na niya. Sabihin ko na sa'yo, Hindi makakapunta ang boyfriend mo ngayon. kung gusto mo siyang makita, baka kailangan mong pumunta. SA Hospital. Ano nang sinasabi mo? Ganito ang kapalit. Kapag nakipag-agawan sa babae ko, pinapagulpi na siya ng mga tao ko. Baka nagkakalat na ngayon ang ngipin niya. Bakit ka nakangiti? Baka ang mga tao mo ang nagkakalat ng ngipin. Tama si Xiaoyu. Fang, di magaling ang mga tauhan mo. Fang, yan ba ang tawag sa'yo? Mahalaga ang pagkilala sa sarili, pero sayang wala ka nito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Noong pinapaimbestigahan mo ako, hindi mo ba pinapaimbestigahan kung sino ang nagbigay ng proyektong Linway ng Su Group? Hindi mo ba sasabihin, Ang bilyon-bilyong pondo ni Su Chanming sa proyektong Linway. ay galing sa iyo? Galing sa akin. Alam ka o. May konting pera ka. Pero si Su Tiamin, ang kakulangan sa pondo ng proyektong Linway ay 1.5 bilyon. Hindi 150,000. Para sa ordinaryong tao tulad mo, may konting pera ka nga. Pero naniniwala ka ba, isang tawag lang, mapapalayas ka sa iyong yaman? Fangguksuan, tama na. Hindi ka ba nahihiya? Sabi ko na sa iyo, hindi tayo magkakasama. Hindi mo ba naiintindihan? Suyui, huwag mong sabihin hindi kita pinapahalagahan. Dibia, Siege. ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa sa iyo. Hayaan mo siyang tumawag, sakto gusto kong tapusin ang problema. Kung hindi, araw-araw may nagkakagusto sa girlfriend ko. Ang sakit sa pakiramdam. Sige na nga. Oy, Boss Chen. Nasa mall ako. Pinagtripan ako. punta ka rito, dalhan mo ng maraming tao. Mga tulad mong bagong yaman, hindi mo maintindihan ang halaga ng koneksyon. Koneksyon.
Kung tama ang alala ko, ang mall na ito ay sa ilalim ng Mido Group. Ibig sabihin, Boss Chen, dito. Patay ka na, Kit. Boss Chen, esensya na. Abala ka pa sa iyong busy schedule. Walang anuman, Fang She. Ang pamilya Fang ay malaking kliyente ng aming mall. Kite, nangahas kang guluhin si Fang Xiao. Alamin Montag. Hindi kami mga taong mahilig sa gulo. Basagin ang kanyang mga binti at itapon siya. Ako ay Epsilon. Tumahimik ka. Ano ba ang ibig mong sabihin, Boss Chen? Ako ay mula sa Fang Group. Tanga, tumahimik ka. Kahit ikaw o ang tatay mo, hahampasin ko pa rin. Chairman. Ang tanging tinatawag na chairman ni Boss Chen ay iyon lang sa Mido Company. Ngunit itong batang ito, Boss Chen, baka nakakamali ka. itong batang ito ay isang tanga. Paano siya maaring maging iyong? Tanga. Ano ka? Mas mababa PASA tanga. Chairman, pasensya na. Hindi ko alam na itong batang ito ay ang taong gusto mong hapin. Kung alam ko lang, ay bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi ko gagawin. Kung ganon, malapit ka sa pamilya Fang. Chairman, huwag kang makamali. Ang pamilya Fang ay isa sa mga partner ng mall na ito. Kaya medyo. Close lang kami NG konti. Kung ganon, huwag na kayong makipag-partner sa pamilya Fang. Bakit naman? Kahit na taga-Mido ka. Hindi mo pwedeng sirain ang kontrata ng basta-basta. Kung kumalat ito, masama sa negosyo ng Mido. Ang Mido at isang bangkarote na kumpanya ay maghihiwalay. Anong epekto ang may dudulot sa reputasyon? Kami ay nag-iwas lang sa mas malaking pagkalugi. Ano ka? Biro? Kahit paano, ang pamilya Fang sa South Province ay kilala at may pangalan. Paano mababangkarote ng basta-basta? Hoy, ipapadala ko sa iyo ang 2 bilyon. Tama. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong mabangkarote ang pamilya Fang. Lin, hindi mo pwedeng gawin ito. Nagbibiro ka ba? Sinasabi mong hindi pwede, hindi pwede. Kuya, pasensya na, aminado ako, kasalanan ko. Alam mo naman, sa mundo na ito, walang gamot sa pagsisisi. Paulit-ulit mong pinagtripan ang aking fans. Akala mo ba madali akong apihin? Hindi, dati hindi ko alam na siya ay iyong girlfriend, di ba? Hindi ba sinabi sa iyo ni Xiaoyu kanina? Hindi ka ba nagmamalaki, gusto mong bigyan ako ng leksyon? Si Fang Xiao, ang ganitong pang-aapi at panggagahasa. Hindi ba madalas mong ginagawa? Kung ako ay isang ordinaryong tao lang, marahil ang aking fans ngayon, ay nakuha mo na. Hindi, kanina hindi ko alam ang iyong pagkatao. Hindi ako Panginoong Fang, kahit sino man, ay dapat magbayad para sa kanyang mga ginawa. Bilangin ang oras. Halos 10 minuto na rin ang nakalipas. Ikaw na walang utang na loob. Sabi ko na sa'yo, sa babae ka mamamatay. Kanina lang, ang aming pamilya ay inatake ng Mido Group at opisyal na nagsabi ng pagkalugi. Paano nangyari ito? Tara na. alis na. Maligayang pag-trigger sa system task. Magpakita ng pagmamahal sa harap ng publiko kasama si Suyu pagkatapos ng task. Makakakuha ng random na system reward. Ang sistema na ito, palaging pinapagawa sa akin ang mga walang hiya. Xiaoyu. Nagpapakita sila ng pagmamahal sa harap ng madla. Kakapuri lang namin sa'yo, ngayon naman pinapakita mo ang pagmamahal. Tama ba yan? Linran, anong ginagawa mo? Gusto ko lang ipaalam sa lahat na ikaw, Suyu, ay akin Linran. Alam ko, Si Suyu sa harap ng iba, mahiyain pa rin. Maligayang pagkumpleto sa system task. Reward na 900 at 9.9 bilyon na ipadala na sa iyong bank account. Pakitingnan. Matagal na rin ang sistema na hindi nagbigay ng cash reward. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang ibibigay. 900 at 9.9 bilyon, pwedeng-pwede na akong magpahinga. Linran, bilisan natin. Ang mga tito at tita at ang aking mga magulang ay malamang naghihintay na sa atin. Sige, pag-usapan natin ang tungkol sa kasal. Lao Li. Kung ganun, ininom mo rin ang pill. Narinig ko kay Linran na nagpadala siya ng ilan sa inyo. Talagang maganda yun. Ang lakas ko na ngayon. Sabi nila, ang lalaki ay bata hanggang kamatayan, itong dalawa. Halos 100 taon na. Pag-usapan ang mga interes nila, talagang masaya. Sino ang hindi sumasang-ayon? Nanay, tatay, narito na kami. Tito, tita, ito ang mga regalo na pinili ko para sa inyo. Hindi ko alam kung magugustuhan ninyo. Ikaw na batang ito. Bakit ang dami mong binili? Sayang ang pera.
Ate Lan, ito ang regalo ng bata para sa'yo. Tanggapin mo na. Tita Jayang, bakit pati nanay ko tinatawag mo ng ate lang? Pati si Papa at Tito Su, bakit parang magkakabarkada na? Pa, mukhang masaya kayong nagkukwentuhan ni Tito Su at Tita Jayang. Ay, Nga, buti na lang dumating ka rin. Bago kumain. Magpahaya ka rin ng saloobin mo. Sabihin mo na ang plano ninyo pa sa engagement at kasal. plano namin mag-engage pagkatapos ng 3 araw, tapos pagka-graduate na sa kolehiyo. Saka kami magpapakasal. Ano ba yan? Ang tanggamontak naman. 1 taon at kalahati pa bago kayo grumaduat. Si Xiaoyu, ang ganda-ganda ng babae. Hindi ka ba nag-aalala na baka sa loob ng 1 taon, maagaw siya sa'yo ng iba? Tito, naisip din namin ni Lindran na kung magpapakasal kami ngayon, masyado pa kaming bata. Kaya, plano naming magpakasal pagkatapos ng pag-aaral. Tungkol sa sinabi ninyo, huwag kayong mag-alala. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi lang si Lindran ang may gusto sa akin. Ako rin ay naghihintay sa kanya. Xiaoyu, palagi mong kinukwento. Yung lalaking naging protektor mo noong bata ka. Si Linran pala yon? Talagang meant to be. Pero hindi lang yon. Kung hindi dahil sa tiyaga at pagsisikap ni Lindran, hindi kami magkakasama ngayon. Naku, anak, yang anak ka o, hindi naman ganong kagaling. Kung patuloy kang magsasabi ng ganyan, lalaki ang ulo. Niyan hanggang langit. Ma, bakit ganyan ka magsalita tungkol sa anak mo? Xiaolin, ang kasal ninyo ni Xiaoyu. Ay respeto namin ang desisyon ninyo. Hindi kami makikialam. Pero, Tito, may tanong ako sa'yo. Ang biglaang pagbagsak ng pamilya Fang, may kinalaman ka ba? Si Fang Butuan. Paulit-ulit na ginugulo ang buhay ko. Yang salot na yan. Hindi ko hahayaang makalusot. Tito Su, hindi ba't? Kaibigan mo ang pamilya Fang. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang malaman. Kung ano ang plano montak. Sa edad mo ngayon, at may-ari ka na ng miduo sa likod ng mga eksena, talagang matalino ka. Sa unang hakbang pa lang, naisip mo na. Ang susunod na mga hakbang. Aya, sigurado akong hindi mo lang yung ginagawa ng walang plano. Biglaan lang. Talagang biglaan lang ang desisyon ko at ang susunod na hakbang. Paano ko sasagutin? Alam ko na. Ang dahilan kung bakit itinanong ni Uncle Su isa na rito ay para malaman ang susunod kong plano at isa pa. Para siguraduhin kung ako nga talaga ang chairman ng Mido Group. Kung tunay na ako, tungkol naman sa iba kong balak. Tama ang hinala ni Uncle Su. Simula ng balaki ng pamilya Fang si Xiaoyu. Desisyon ko na ang kaparusahan nila. Bukod pa rito sa lungsod. Bukod sa Mido, ang dalawang pinakamalaking pamilya ay ang Su at Fang. Ngayong wala na ang pamilya Fang, may mga negosyo na kailangang may magmana. Hindi interesado ang Mido sa mga negosyo ng Fang. Kaya kayo na lang, Uncle Su. Kung sakaling kunin ng pamilya Su ang mga naiwan ng Fang, at suportado pa ng Mido, baka umabot pa sa 100 bilyon ang halaga nito. Xiaolin, ang laking oportunidad ito, at ibibigay mo lang sa akin? Uncle Su, malapit na rin kitang tawaging Papa. Magpamilya na tayo, huwag na tayong magpumahog pa. Mabuti. Maganda ang sinabi mo, Xiaolin. Huwag kang mag-alala sa hinaharap. Anak na kita. Kung may problema es ay Xiaoyu. Sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Papa, Halika,